Justin, magandang umaga sa'yo, Justin. Good morning! Ayan, Sir Ricky, magandang umaga. Oo, yan. Ako, regards muna kina Dr. Jonathan Ong, ha, mga kasama natin dyan. Alright, sige, simulan na agad natin. No? Ano ba ang major contention ninyo rito sa House Disinformation Bill na ito? Napasado na, although we are still waiting sa kanyang counterpart sa Senado, Justin. Salamat, Sir Ricky. So, muli po, tama po yung binabanggit kanina, no? Lahat po tayo on the same page. Ayaw po natin sa disinformation. Nakita po natin yung recent Pulse Asia survey, di ba? 72% ng mga Pilipino natatakot sa disinformation bilang isang concern. Sa amin din po, bilang civil society organizations, journalists, researchers, kami nga po yung nasa forefront ng laban natin sa disinformation, no? Ngunit ang nakikita po natin ay itong bill na to, na kasalukuyang nakalagak, or at least yung dalawang proposals, hindi po siya talaga tutugon dun sa krisis ng disinformasyon. Hindi siya nakatuon sa roots ng crisis, no? Bagkus naiiwan siya sa level ng individual disinformers. Mula po sa halos isang dekada na pananaliksik ng aming team, no, nila Dr. Ong, for example, on disinformation, napakalawak po ng disinformation networks. Hindi po siya natatapos sa level ng individual na nagde-decide na magpakalat ng maling balita. Kung gusto po nating tugunan ang problema, hindi po sapat yung isang bill na naiiwan sa level ng punitive measures. Kailangan po sagutin natin yung structural factors such as nasaan po ba nanggagaling yung pera? Ano po ba yung itsura ng troll network? At ano po ba yung vulnerabilities ng platforms na kailangan sapulin para long-term matugunan natin yung problema sa disinformation. Yun yung pupuntahan natin maya-maya, Justin, no? Para din sa kalinawan ng mga nakikinig po sa atin sa radyo, tsaka yung mga, lahat kasi tayo practitioner sa online eh. Opo, yun yung dapat nating tandaan mga kasama, nakikinig at nanonood po sa atin. Dahil, alam mo, Justin, tinalaki ko na to minsan yung architects of disinformation, yung inyong mga layer-layer mula sa politiko, papunta sa mga PR practitioners hanggang sa grassroots, no? At napakaganda nung inyong ginawang parang talagang network ito eh. Ngayon, doon muna tayo sa ang bill na ito nung inyong aralin, ang parurusahan ay individual, no? Siguro pakipaliwanag mo muna. Una pala, ang dami kong naisip na itanong agad sa iyo. Hindi kayo na-consult dito? Talagang meron bang NGO ano ito bago sila nagpasya nito? Nagpasa? Sa katunayan po, meron naman po tayong mga kasamang na-invite. Nakapagpasa din naman po ang sigla ng position paper. Oo. And nakakatuwa po na, to be fair, nagkaroon po ng integration ng Okay. ilan sa mga probisyon. No? Kasama po ng mga kaibigan natin, for example, sa democracy.net. Nakapagpasok po tayo ng ilang mga probisyon mula sa original version. No? Nadihamak pa pong mas, let's just say, concerning than the current bill. Ang problema po natin, it's not enough. Nandito pa rin yung overall na balangkas ng bill na punitive, na nakatuon sa punishment rather than sa structural reforms. Mm-mm. So, ito po ang Oo. lagay. Yun nga paano ba natin yon structural reforms? Well, alam natin, kahit yung ibang mga bill ganun parang, hindi ko alam parang laging ganun parang ang pinipigil yung individual actions talaga no? Pero paano yun? Anong itsura ng isang batas, Justin, base din sa inyo pananaliksik, na ang haharangan mo ay itong mga arkitektong ito ng disinformation? Parang sinasabi kasi ninyo sa inyong mga pagtutol, maliit lang namang porsyento yung tao na nagpapakalat ng disinformation. So bakit kami yung parurusahan nyo ng husto rito? May mas malaking elepante sa loob ng room. Parang ganon. How does it look like, Justin? Paano yun? Kung struktura yung, kumbaga, bibigyan mo ng rito, ng batas laban dito? Salamat, Sir Ricky. Siguro po una pagdating sa bakit nga ba ganito yung itsura ng kasalukuyang batas. Oo. No, nasanay tayo, totoo naman, very easy kasing image yung pag-crackdown sa individual disinformer. No? Very Yes. direct. Yes. Yung effect, makakapagpakulong ka, supposedly Oo. mo accountability. Pero ang nakita nga po, katulad ng nabanggit nyo, ang disinformation, multiple tiers yan. Di ba? May mga politiko, for example, and corporate actors na nagfa-fund, may PR firms na gumagawa ng kwento, may mga intermediaries na nagmamanage, and yung low-level disinformer. Tama po kayo, yung low-level disinformer, siya po ay tip of the iceberg lang.
no, napakaliit na bahagi ng overall pie. At replaceable pa po yan. No, Oo. ibig sabihin, pag humuli ka ng isa, dahil nandun pa yung system sa ilalim, dadami pa sila. So ano Dadami. po yung kailangan nating baguhin? Oo, yan. Una po, hindi din po necessarily legislation lang ang tugon, 'di ba? Pag Okay. nakita natin long term, ang tugon po natin dito, i-empower natin ang mga mananaliksik at journalist na i-expose itong economies in the first place. 'Di ba? Okay. They rely on their secrecy, for example. I-fund natin ang research para sa mas maayos na pagtingin sa kanila at mas long-term information resilience. Pero kung sa usapin po ng ano bang legislation ang pwedeng itsura, isa po sa pwede ay campaign finance reform. Finding po Mm. ng research sa amin, sa Sigla Research Center, na numero uno pa rin na kliyente ng disinformation network ay political elites. Di ba? So ang tanong po, bakit nakakapagbuhos sila ng ganito karaming pera sa disinformation? Sapulin po natin ang cash flow. Pangalawa, pagdating po sa anong nire-regulate natin, di ba? Madalas yung conversation naiiwan sa content kung tama o mali. Napakarami pong pagsisinungaling ever since. Ang problema po sa digital sphere ay ang amplification. Ibig Yeah. pong sabihin, yung fact na yung isang salita, isang kasinungalingan, pwede mong i-amplify tens, hundreds, thousands, millions of times. Yep. No? So, isa pa sa pwedeng gawin, i-focus natin sa troll networks and coordinated inauthentic behavior. Ibig sabihin, yung nakikita nyo po na dumudumog online, halimbawa, yun po yung pagtuunan natin ng pansin instead of the pieces of content. Finally, platform vulnerabilities din po. Ano po ang meron sa algorithms ng platforms na kumbaga ay na-exacerbate yung problema? Bakit po nagkakaroon ng espasyo sa ating mga newsfeed itong mga to? Kasi alam natin, di ba, clickable siya. So profitable din ang pagkalat niya. Yep. So paano po tayo nag-i-enforce ng platform accountability para matugunan yung proliferation ng fake news o ng disinformation, more accurately? Very good. Unahin natin yung sa campaign finance reform. So, pag ito ang gagawan mo ng mas, kumbaga may ngipin na rules, kumbaga, paano kaya ito? Parang ang hahabulin mo ay yung mga politiko kasi ang isang klaro naman, no, hindi na natin kailangan i-memorize pa, ay mga politiko to na hindi naman natin alam, baka itong sila mismo, Justin, may troll army. No, kumbaga may politiko pa ba ngayon na, na walang social media arm? So kumbaga pag sinasabi kong how does it look like, halimbawa ganon sa political finance reform, Justin, paano 'yon? Ang hahabulin natin yung mga politikong nag-i-invest sa troll army. Yes, sir. Yes, Sir Ricky, no? So, kailangan nating tignan yung pagpasok ng pera. So, halimbawa, pagdating sa election time, di ba, kailangan natin ng safeguards. Meron tayo supposedly SOSE na Oo. nag-disclose, pero alam natin, hindi naman palaging Joke. nare-reflect sa Oo, SOSE right. yung campaign expenses. No? Oo. Kapag pwede nito, hindi lang naman, for example, sa individual na politiko, na pwede nating paalalahanan na kung may troll farm ka, may troll farm din ang kalaban mo. Paano Yeah. natin i-level yung playing field? Yes. Pero yung kasabay din nito ay sa antas din ng platform. Right? Paano natin isinasabihan ng platform na may clear disclosures pagdating halimbawa sa ad transparency? Maraming political ads, kung nakikita nyo po, for example, online, di ba, na monetized para tumaas yung reach. Ang tanong po, bakit hinahayaan basta-basta ang politiko magpasok niyan? Na-i-count ba yan sa SOSE, halimbawa? So, sa ganung lagay, kailangan nating makakuha ng accountability ng platform to ensure na yung ads natin open and transparent. Oo nga, no? Kasi habang ini-imagine ko yan, Justin, talagang, so, sa level ng lawmaking, tama yung binuksan mo kanina yung sinabi mo na hindi kasi siya madaling. Hindi siya madali. Alam mo naman itong mga to, may pagka-performative din pag nagpapasa ka ng batas. Parang, okay, makukulong pag nag-share ka ng fake news. Hindi ho ganun kadali yun sige, so kumbaga parang, at hindi nyo nakikita ngayon yan sa version, no? Definitely. Yang ganyan. Kulang po. Wala, no? Kulang. Sa katotohanan, ang hinahanap naman po natin, hindi na i-cram ang lahat ng reforms na ito sa loob ng current version, di ba? Hindi po natin kailangan ipagpilitan na iisa lang ang anti-disinformation legislation. Yes. Kasi itong disinformation, hindi siya one problem. Di ba? Yes. Napakaraming structural vulnerabilities na in-exploit niya. Oo. Yung campaign reform po, halimbawa, hindi lang disinformation ang tuhog niyan. Napakarami pong problema sa ating electoral system na nasasagi sa campaign finance reform. So,
baka po mas appropriate na iba't iba pang, di ba, kumbaga isang suite of policy reforms ang kailangan natin. Dahil napaka-komplikado din ng problema natin sa disinformation. Instead Oo, of just, okay, let's just jail the disinformer and then have right. a day of it. Tama eh. Kasi tingnan po ninyo ngayon no, na yung binabanggit mo, pag disinformation discourse o usapan, tingnan mo, hindi naman nababanggit ang COMELEC na re-reformahin mo. Di ba? Yung sinasabi mo, yung sa mga politiko sa campaign financing, hindi nababanggit to eh. Yun yung mga sinasabi nyo na yung structural nga eh. Dito sa very contentious din na sinasabi ninyo initially, Justin, na may criminalization. Kasi parang malupit ito eh, no? Criminal eh. Yung pag ikaw ay nahatulan na kumbaga parang napatunayan na nagpapakalat ka ng disinformation. Pakipaliwanag mo nga anong inyong ano rito, anong inyong tinututulan dito? So pagdating po dito sa criminalization ng ano natin, ng for example, pagpapakalat ng disinformation. Oo. Sa kasalukuyan pong bill, no, nakalagay doon, nakastipulate yung iba't ibang offenses na kung saan sa pagpapakalat ng supposedly fake news sa in the House version in particular na nag-create daw ng public harm at na threat to national security ay makukulong for 6 to 12 years yung mga individual na nagpapakalat. Ngayon again, hindi naman natin gustong may magpakalat ng disinformation. Ang Right. problema po natin, sino pong nagde-decide ano ang totoo at hindi? Kanino po ito ginagamit? Oo. Sa totoo lang, kung pwede lang pong madaling makuha ang disinformation just like that, matutuwa po kami. Kaso ang overwhelming evidence po natin from legislation across the world that has tried to do this, no, consistently, hindi po disinformation, kundi political speech ang nabubusalan. Ayun. No? Sa Indonesia, halimbawa, no, yung ITE nila, yung revisions nila sa ITE, paulit-ulit po itong ginagamit no, hundreds of cases over the past decade na against activists, for example, so political dissent. Yung POFMA po, ito ay isang batas sa Singapore na tinatanghal bilang isang modelo, no? Benchmark to for this current legislation. Paulit-ulit din po, ginagamit siya for content takedowns naman, no? Para magtanggal ng content na hindi kaaya-aya para sa administration. So sobrang lala nga po sa Malaysia, ni-repeal ang Anti-Disinformation Bill. Kung di po ako nagkakamali, 2018 yon, no? So ganun po yung level ng concern natin. Kasi muli, kung sino po ang nakaupo, kung sino po ang nasa kapangyarihan, siya po ultimately magde-decide kung Oo. ang totoo o hindi. Right. At kapag ang katotohanan ay not on their side, ano po yung safeguards para i-ensure na hindi po gagamitin against us yung ating pagbabalita, halimbawa, kung tayo ay Oo. journalist. Oo. Masasabihin ulit tayo ni Senador Robin Padilla na bias. Di ba? Pagka kasi sino nakaupo. Talaga naman po, no, yun din nga yung dahil sumusubaybay din tayo. In fact, nakasubaybay ako sa inyo, doon sa inyong website, Justin, at saka ginagamit ko din sa mga klase yung very ano ninyo, foundational study nga ng architecture ng disinformation. Klaro na hindi ito simpleng ano lang parang individual actions na tama kayo yung ang parurusahan mo lang ay yung individual. Kasi alam po ninyo sa mga nakikinig po sa atin, ang laking pera ang involved. 'Di ba, Justin? Ang laking pera nito kasi kumbaga siguro ang iba ang curiosity bakit nakafocus lang tayo sa mga politiko. Ano bang inyong paliwanag diyan? Bakit nakafocus lang ito sa politicians pagdating sa disinformation? Hindi ba ito ginagawa din ng like corporations, businesses na magpakalat ng alam na ano ba sa pharma industry, Justin, grabe ang siraan din nila no sa kanilang mga competitor. Kumbaga bakit ito nakasentro lang sa politics, Justin? Electoral politics in particular. Sa katunayan po, ano yan, a matter of yung prioritization siguro sa research, no? Oo. Ang napagtuunan namin so far ay electoral, pero hindi po namin kine-claim na wala pong corporate actor. Sa katunayan, no, we're doing work, for example, on climate disinformation now that looks at those actors. Overall, ang gusto nating i-address, hindi lang naman campaign finance reform, di ba? Isa lang yon sa napakarami nating kailangan baguhin. Kasi Yeah. alam natin, maraming interests at play when it comes to disinformation. So, yan man ay politiko, yan man ay korporasyon, yan man ay a particular other group. Ang Mm. punto po natin, paano natin
i-address yung coordinated na pag-amplify ng kasinungalingan. Whether that be through addressing platform vulnerabilities, or that be, yun nga, campaign finance reform, or whether that be investigating coordinated behavior. So, Oo. napakarami pong Dami, no? Tama ka naman. Tsaka, oo nga, tama eh. Kasi ang maganda rin po doon sa ginawa ninyo, yung kina Dr. Ong, talagang may in-interview yung trolls. Kumbaga, talagang meron mga nagpapakalat ng disinformation at meron po mga PR silang na-interview. Kaya dapat, ewan ko mababatas natin, Justin, kung nabasa yun eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nabasa nila. Kasi pagka nabasa mo yun, in-immerse mo talaga yung sarili mo at matuwid ka ha. Hindi kayong politikong, alam mo, wala lang, for the sake lang ng performative, mauunawaan mo eh. Madali lang namang unawain eh. Anyway, sige, moving forward, ano ngayon ang inyong nakikitang, nito, parang galaw nito sa Senado naman, na merong counterpart nito. Are you confident na ito'y mababago or papaano ba ito? Anong inyong nakikita? Ang nakikita po natin ay hopefully sa paglabas po ng statement namin, at hindi lang po namin, kung nakita niyo po yung Movement for Media Safety, Yeah. halimbawa naglabas na rin po sila ng statement nila. Mm-mm. Sana po mas marami pa yung tao na magpahayag ng kanilang concern over, yun nga, one, the problems with digital rights, with the freedom of speech na nire-raise ng kasalukuyang bill. At beyond this, yung fact na hindi siya tumutugon sa disinformation, sa punot dulo ng disinformasyon. Ang kagustuhan po natin, sana ma-urge natin yung Senate na hindi tanggapin yung itsura ng bill sa kasalukuyan, na rather, yun nga, let's look for long-term solutions na hindi state-centric, na nanggagaling sa civil society. Yeah. Let's create targeted legislation imbis na yung pinagsisiksikan yung bills. At yun nga, i-adopt natin ang isang whole of society approach. Ibig sabihin, hindi lang po attempts at regulation, hindi lang po attempts at punishment ang kailangan natin. I-empower po natin kaming mga mananaliksik, halimbawa, na lalo pang magkaroon ng access sa platform data para makapag-audit kami. Ibig sabihin, makita namin kung ano yung pinaprioritize at Yeah. kung unsavory yung business practice, makatugon tayo. Yeah. Di naman kaya, suportahan natin ang mga journalists at protektahan natin ang kanilang karapatan sa pamamahayag at sa critical na reportage para i-ensure natin na talagang katotohanan yung napapanindigan nila. At suportahan natin ang civil society, pakinggan natin sila sa napakarami pang ibang intervention na hinahain. Kasi po, again, kung lahat po tayo on the same page naman, kung lahat po tayo gustong tugunan yung disinformation, hindi po ito dapat state versus society response. Dapat po ito ay salimbayan ng iba't ibang puwersa na diba? Naghahanap lang naman ng iisang solusyon sa disinformasyon. Yes, at saka sabi nyo nga sa inyong mga existing na pag-aaral all over the world, hindi umuubra yung state-led ang nag-i-initiate ng ganito gobyerno for a very simple basic reason na pwede nga pong gamitin kung sino nakaupo. Yun lang naman yung parang point din yung nakakatakot dun halimbawa, good ang intention itong mga nagsusulo ngayon. Bakit? Forever ba kayo nandyan? Diba? Forever bang ang magiging pangulo natin ay walang authoritarian tendencies? Halimbawa. Anyway, sige, Justin, tayo magkukwentuhan pa sa mga susunod na araw. Pakiregards na lang sa ating mga kaibigan sa Sigla Research Center. Thank you, Justin. Mabuhay kayo. Good morning! Sir Ricky. Thank you. Maraming salamat po. Opo. Si Ginoong Justin Daduya, researcher po ng Sigla Research Center. Straight to the point sa DC